what is the name to appear in the ballot. Nakalagay doon, family name, and then first name or nickname. Apelyido bago ang pangalan o palayaw. Ito ang latag ng pangalan ng isang kandidato na makikita sa gagamiting balota sa darating na eleksyon. Halimbawa nito ay De La Cruz Juan Mangingisda. Batay sa panuntunan ng Commission on Elections, alphabetical batay sa surname o apelyido ang pagkakasunod-sunod ng pangalan ng mga kandidato. Sa ngayon usap-usapan at may ilan ang tumututol hinggil sa pwesto ng pangalan ni Senator Bong Revilla Jr. sa balotang gagamitin sa halalan. Kinukwestiyon ng ilan kung bakit nasa letter B nakahanay ang pangalan ng senador gayong Revilla o letter R nagsisimula ang apelyido nito. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dati nang naghain ng petisyon sa Korte sa Cavite ang senador para baguhin ang kanyang apelyido. Sa desisyong inilabas ng Korte noong 2009, pinaburan ang hiling ng mambabatas kaya't naging Bong Revilla na ang kanyang naging surname. Ibig sabihin, nagsisimula na ang kanyang apelyido sa letter B. Kaya naman makikita sa balota na Bong Revilla Ramon Jr. na ang buong pangalan ng senador. Na-file po yun, walang nag-question, walang nag-oppose. Ang ating po Solicitor General ay hindi rin po nag-oppose doon sa pagpapalit ng pangalan niya na from Ramon B. Revilla to Bong Revilla Ramon Bautista. So wala pong nag-oppose, kaya po naging final ang desisyon ng Korte. Ilang beses na rin itong ginamit ng senador sa mga nakalipas na halalan tulad noong 2019 midterm elections. Taong 2010 nang subukang questionin sa COMELEC ang issue, ngunit matagumpay pa rin itong nadidepensahan ng mambabatas. Naipakita niya yung kanyang bagong birth certificate na binago matapos yung mismong pagbabago na pinayagan ng Korte. Dagdag pa ni Chairman Garcia, sa ilalim ng batas, pinapayagan naman na baguhin ng isang individual ang kanyang pangalan. Samantala, hindi naman sinang-ayunan ng COMELEC ang panukala ni Attorney Romulo Macalintal na ilagay sa balota ang pangalan ng mga diskwalipikadong kumakandidato na may nakabinbing apela sa Korte Suprema. Paliwanag ni Attorney Macalintal, hindi naman mabigat para sa COMELEC na isama ang pangalan ng disqualified candidates na may apela sa Korte para matiyak na wala ng masayang na pondo at pagkaantala sa pag-iimprenta ng mga balota. Sagot naman ni COMELEC Chairman Garcia, mababaliwala ang tunay na layunin ng pagdiskwalipika nila sa mga kandidato kung ibabalik lang din ang kanilang mga pangalan. Ayon sa COMELEC, kung ilalagay pa rin sa balota ang pangalan ng mga diskwalipikadong kumandidato na may nakabinbing apela sa Supreme Court, bukod sa masyadong mahaba ang balota, ay posible rin itong abusuhin ng iba sa mga susunod na eleksyon. Kung hindi namin tatanggalin, ba't pa kami nagdesisyon? Wala pong kwenta yung desisyon namin pala. Number 2, sa susunod na eleksyon, lahat ng i-disqualify namin ngayon, tandaan nyo yan, mag-aapila. Binigyang diin din ng COMELEC Chairman na naaayon sa batas ang pag-aalis ng pangalan sa balota ng mga diskwalipikadong kandidato, gayon din ang mga idineklarang nuisance. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.